Ma'am, tuloy po ba ang lakad mo ngayon? Tatawagin ko na ba ang driver? Tumayo si Aya na kanyang sekretarya nang lumabas si Hana sa kanyang opisina. Hindi na, ako na magmamaneho. Ikaw na bahala dito. Aasahan kita, ha? Babalik lang ako dito kapag magiging maayos na ang lahat. Siya si Hana Colin, isang negosyante. Mayaman na ngunit hindi pa rin tumitigil sa pagkayod. Workaholic kung sabihin ng iba. Sa Sikihor ka pupunta, ma'am, di ba? Usisa naman ang sekretarya niya. Tumingin naman si Hana sa kanyang sekretarya na si Aya, sabay suot ng kanyang shades. Yes, may lupa akong bibilihin sa Sikihor. Maganda ang beach doon kaya plano kong patayuan ng hostel. Sagot naman ni Hana. Kahit naka-shades siya, ramdam pa rin ni Aya ang matalim na tingin nito. Mabilis niyang kinuha ang maliit na shoulder bag at saka sa huling pagkakataon pinagmasdan ng kanyang sekretarya. 1 week lang ako doon kaya huwag kang mag-alala. Aalis na ako, Aya. Paalam niya pa, saka mabilis na tumalikod. Mabilis na tinungo ni Hana ang Sikihor. Gamit ang kanyang pribadong sasakyan. Nang nasa Sikihor na siya, agad din niyang kinuha ang sasakyan na hinanda ng kanyang tauhan na inutusan niya kani-kanina lang. Bumiyahe siya mula sa lungsod ng Larena hanggang San Juan. Buti na lang at may signal kaya gumamit siya ng Google Map para i-track ang location. Lubak-lubak at hindi sementado ang daan na binaybay ni Hana. Paulit-ulit pang chinecheck niya ang daan kung tama pa ba yung tinatahak niya. Habang binabaybay ang daan patungo sa lugar ng may-ari ng lupa, hindi mapigilan ni Hana na mapaisip kung worth it ba talagang bilhin ang lupang yon. Bukod kasi sa malubak na daan, kakaunti lang ang bahay at malayo rin sa bayan. Though may pinakita ng mga litrato sa kanya ang may-ari, ngunit hindi pa rin niya ito binili dahil gusto niyang makita ang kabuuan ng lugar. Tumingin si Hana sa paligid, maaliwalas sa tahimik, buhay na buhay ang mga damo. Bulaklak, puno, yun ang makikita niya sa paligid. Ilang sandali pa, bigla na lamang umusok ang unahan ng kanyang sasakyan. Kasabay ng pagpatay ng makina. Nataranta si Hana at agad siyang bumaba doon. Ano nangyari? God, please no! Wag naman dito, not here please! Halos pagmamakaawa na ni Hana sa hangin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Wala kasi siyang alam na sasakyan. Kung may babiyahe ba dito, kung may daraan sa lugar na yon. Higit sa lahat di siya marunong mag-ayos ng sirang sasakyan. Nawala ang usok. Paunti-unti. Napasa po siya sa kanyang noo dahil tirik na tirik ang araw. Direkta itong tumatama sa mukha niya at masakit na ito sa balat. Pumasok na lamang si Hana sa sasakyan. Kinuha ang kanyang cellphone para sana tawagan ang kanyang sekretaryang si Aya. Aya, sagutin mo na yung tawag ko, swear. Tatanggalin kita kapag hindi mo sinagot to. Tarantang bulong ni Hana sa kanyang sarili. Para pa siyang tanga na nagbabanta. Ngunit nadismaya siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hudyat na nawala na ito ng baterya. Mabilis niyang kinalkal ang bag. Ngunit hindi niya makita ang kanyang charger. Oh my gosh, what should I do? Frustrated niyang tanong sa sarili. Napasa po siya sa kanyang muka at saka napabuga ng hangin. Maya-maya pa may narinig siyang tunog ng motor. Kinabahan siya na huminto ito sa tabi niya. Kumatok naman sa bintana ng sasakyan niya ang driver ng motorsiklo habang tinatanggal ang helmet nito. Binaba naman niya ang bintana. Miss, nakaharang sa daan yung sasakyan mo. Iparada mo na lang sa gilid yung sasakyan para makadaan din yung iba pang daraan. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Akmang magsasalita na sana siya. Ngunit natigilan ng makitang mala-Adonis na lalaking nasa harap niya. Ito, walang iba kundi si Dexter. Laking probinsya. Maraming pinasukan na trabaho, kaya toned na toned ang katawan nito. Sa paningin ni Hana, napaka-hot nitong tingnan. Lalo pat hapit na hapit ang katawan nito sa sandong suot. Miss, okay ka lang? Nabalik siya sa sariling ulirat. Nakita niyang winawagayway pa nito ang kamay sa harapan niya.
Yes. Hindi po ako humarang dito. Hindi ko lang mapaandar yung sasakyan, nasira yata. Ayaw umandar may lumabas na uso kanina. Napatingin ng lalaki sa kanyang sasakyan. Saan mapunta mo? Marunong sana ako magayos ng sasakyan pero wala akong dalang gamit. Sabi naman ni Dexter. At saka bumaba ng motor nito. Si Hana naman, lumabas din ng sasakyan. Wala bang mekaniko dito sa malapit? Wala Malayo pa yung paggawaan dito. Napahagat na lamang ng labi si Hana sa sagot ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kailangan niyang makausap ang may-ari ng lupa na sa ganon makauwi siya agad. Wala rin akong baterya. May phone ka ba? Pwede makitawag? Pagbabakas sakali na tanong niya. Tumingin sa kanya ang lalaki na parang naaawa. Wala akong ganyan. Nanlumo agad si Hana sa sagot ng lalaki. Marahan na lamang siyang napabuga ng hangin. Mas lalo siyang pinanghinaan ng loob sa sagot nito. Kainis! Ba't ba kasi ganito dito? Hindi mapigilan na sabi ng dalaga. Naramdaman ni Hana na bumaling sa kanya ang lalaki. Tirik na tirik ang araw. Mainit dito. Baka gusto mong tumuloy muna sa amin. Nang sa ganon, hindi masgira yung balat mo. Mahirap kapag dito ka lang sa sasakyan, baka mapano ka pa. Napatingin naman si Hana kay Dexter. Hindi niya alam kung papayag ba siya sa alok nito. Hindi niya rin kasi kilala ang lalaki. Kahit pa may itsura ito, di naman siya sigurado kung mabait talaga ito. Wala bang mga hostel malapit dito na pwedeng matuluyan sandali? Wala malayo pa. Napaiwas ng tingin si Hana. Kung ako inaalala mo, huwag ka mag-alala. Hindi masama ang intensyon ko. Gusto lang kitang tulungan. Di ako bastardo, kaya wala kang dapat ikabahala. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Kung ayaw mo naman, di kita pipilitin. Sabi pa nito at akmang tatalikod na ng mabilis, kaya mabilis niya rin itong pinigilan. Sasama na ako sa'yo. Huwag ka lang magbalak na kidnapin ako Dahil kapag ako nawala, hindi kita titigilan. May maghahanap sa akin. Marahan na namang napatawa ang lalaki at saka napailing. Baka kaasa ka. Di ako ganyan lalaki, miss. Ngumuso naman si Hana at saka pinaglandas ang braso. Naninigurado lang ako. Di pa naman kita kilala. Muling napatawa ang lalaki. I'm Dexter. Isang simpleng lalaki na naninirahan dito. At ikaw naman, magpakilala ka. Tiningnan ni Hana ang kamay ni Dexter. Pagkatapos binalik ulit ang tingin sa lalaki. I am Hana Colin. Tipid niyang pakilala. Ayaw niyang sabihin ang katayuan niya sa buhay. Dahil hindi niya nga ito kilala. Nag-shake hands ang dalawa pagkatapos nagpalitan ng ngiti. Niwala silang alam na umabot sa 3 minuto ang pagkakalapat ng kanilang palad. So tara na? Aya pa nito sabay iwas ng tingin. Naiilang na tumayo si Hana at nag-asikaso. Sige. Mabilis niyang kinuha ang bag kung saan nakalagay ang importante niyang gamit pagkatapos ay lumakad sila palapit sa motorsiklo nito. Kinakabahan man si Hana kasi unang beses niyang sumakay sa motorsiklo, wala siyang choice kundi magtiwala sa lalaki nagmamaneho nito. Sa kotse kasi siya sanay. Kaya wala siyang kaalam-alam na may ganitong uri ng sasakyan. Iniabot sa kanya ni Dexter ang extra nitong helmet. Ginaya niya kung paano ito sumakay. Ingat na ingat siya dahil sa kaba. Di wala siyang malay na nakakapit siya sa laylayan ng damit nito. Napanguso na lamang siya ng marinig ang pagtawa nito at iniisip niya na baka iniisip nitong mangmang siya pagdating sa pagangkas sa motor na siyang totoo rin naman. Nang makasakay siya, saka lang siya napabitaw sa paghawak niya rito. Bawa ka na mabuti. Tumango siya at umayos ng upo. Sinukbit niya sa balikat ang bag. Saka muling humawak sa laylayan ng damit nito. Hindi masyadong mabilis ang takbo ng motorsiklo. Sakto lamang, hindi rin siya masyadong naiinitan dahil sa hangin na tumatama sa balat niya. Wala silang imikan habang nasa biyahe.
Ilang minuto lang, nadaanan na nila ang ilang mga bahay. Naramdaman naman ni Hana na unti-unting bumagal ang takbo ng sasakyan. Kadalasan sa mga bahay na kanilang nadadaanan, gawa sa kahoy at kawayan. Ang bubong naman, gawa sa nipa kaya kay gandang tingnan. Nandito na tayo. Nalihis naman ang atensyon ni Hana kay Dexter. Mabilis siyang bumaba pagkatapos ay nilibot ang tingin sa paligid. Kahit na maliit lang ang bahay na nandun, hindi nagawa ni Hana na mandiri. Malinis kasi ang paligid na parang araw-araw talagang winawalisan. Hintayin mo ako dito, paparada ko lang yung motor sa kubo. Nataranta si Hana. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi naman ganun kalayo ang kubo ngunit parang gusto niyang sumunod kay Dexter. Nahihiya kasi siya sa tingin ng mga tao. Nang may sumipol, bigla na naman siyang kinabahan. Lalo na ng paglingon niya, 3 lalaki na mukhang tambay ang bumungad sa kanya. Hi miss. Bisita ko yan ah. Huwag mo subukan pagtripan, undoy. Singit naman ni Dexter. Nakahinga ng maluwag si Hana sa pagdating ng lalaki. Mabilis siyang humawak sa laylayan ng damit nito na parang bata. Ngumisi naman si Undoy. Di naman pre, babatiin lang. Hindi naman ito pinansin pa ni Dexter at saka mabilis na hinawakan si Hana sa kamay. Mabilis nilang tinalikuran ang mga ito. Sino yun? Takang tanong ni Hana nang makalayo sila. Kapitbahay lang namin. Binitiwan na ni Dexter ang kanyang kamay. Dito na tayo. Agad na napatingin si Hana sa kanilang harapan. Pagkatapos ay nilibot ang tingin. Sa labas ng bahay, may maliit na espasyo na kung saan may nakadugtong na pwedeng upuan at gawing tambayan. Ang kanilang bubong na ito yari sa yero. Cool ng bahay niyo ah. Pagko-compliment ni Hana, nagkibit balikat lang si Dexter at binuksan ang pinto. Bumungad agad kay Hana ang mga medals na nakasabit sa dingding. Kung sa labas hindi sementado, sa loob naman sementado. Wow, mukhang matalino ka. Hindi ako, kapatid ko, halika pasok ka. Naunang pumasok si Dexter at sumunod lang si Hana. Dala-dala pa rin ni Hana ang kanyang bag. May lumabas naman bigla sa isang kwarto kaya nabaling ang atensyon niya doon. Kinuha niya, kapatid ni Dexter. Millie, nasa si Mama? Nasa bukid pa kuya, mano po? Nagmano si Millie. Si Millie ang nag-iisang kapatid ni Dexter. 15 years old na ito at kasalukuyan nag-aaral sa pampublikong paaralan. Kuya, sino siya, girlfriend mo? Kunot na ang tanong nito nang tumingin ito sa likod ni Dexter. Napaubos siya sa sariling laway sa sinabi ng kapatid ng lalaki. Mukha bang girlfriend ko? Piloso pa pang sagot ng binata. Ngumuso naman ang kapatid nito. Malay ko ba? Pero feeling ko hindi eh. Malabo namang may papatol sa'yo na ganyan kaganda. Napahagik-gik siya sa sinabi ng kapatid nito. Sabay naman na napatingin sa kanya ang dalawa kaya natutop niya ang kanyang labi upang pigilan ang sarili na tumawa. Nagiwas naman ang tingin si Dexter at sinamaan ang tingin ng kapatid. Sumingit naman siya. Peke siyang umubo para kunin ang atensyon ng dalawa. Hi, I am Hana. Nasiraan kasi ako ng sasakyan kaya inalok ako ng kuya mo na tumuloy sa inyo ngayon. Mainit din kasi doon sa daan. Pakilala naman niya. Lumingon ang kapatid nito sa kuya nitong si Dexter. At tinitignan nito na parang nagtatanong kung totoo ba ang sinasabi niya. At isang simpleng tango ang sagot ng binata. Oo, alam mo naman na walang mekaniko malapit dito. Mamaya, babalikan din namin yung sasakyan niya para ayusin. Napatango-tango naman si Millie at nginitian si Dexter. Ngiti na parang nang aasar. Bait mo talaga kuya, no? Sabi nito kay Dexter. Nakita naman ni Hana ang pag-iwas ng tingin ng binata dahil sa ginawang pagngiti ni Millie. Matagal na. Labas sa ilong na sabi ni Dexter. Pinatulan pa ang pang-aasar ng kapatid. Napatawa naman ang mahina ang kapatid ni Dexter pagkatapos muling tumingin kay Hana. Hi, ako nga po pala si Millie. Nice to meet you. Nakipag-shake ng kamay si Hana dito. O siya, upo ka muna miss.
Mag-aasikaso lang ako. Kasi may mga bilin pa na gawaing bahay si kuya, baka magalit pa yan. Umupo si Hana sa kahoy na upuan. Nag-asikaso naman si Dexter. Sa labas, may kinukuting-ting itong kung ano-anong mga bagay. O, tapos na kuya. Mamaya, kakain na tayo ng tanghalian. Kapag darating na sila mama at papa. Hindi pinansin ni Hana ang magkapatid. Nilibot niya lang ang tingin sa loob. Simple lang ang bahay nila Dexter. Sa sala, kita ang kalahating parte ng kanilang kusina. Hindi nakikita ang ibang bahagi dahil parang sinasadyang iharang ang divider kung saan nakalagay ang lumang model ng TV. Yung TV na kailangan pa ng antena para malinaw na makikita ang palabas. O minsan kailangan pang pukpukin para luminaw. Mabuti naman. Bumaling ulit si Dexter kay Hana. Miss, magbibihis lang ako ah. Kung may kailangan ka sabihin mo lang kay Millie. Siya muna ang bahala sa'yo ah. Mag-aasikaso lang ako. Bili naman ni Dexter at dali-daling pumasok sa kwarto kung saan kortina ang nagsisilbing pinto. Tumingin naman si Hana kay Dexter at ngumiti. Okay. Nanaigang katahimikan. Si Millie panay titig kay Hana, kaya nailang din siya. May dumi ba ako sa muka? O may gusto kang sabihin o itanong? Sorry po. Iniisip ko lang kasi kung saan kita nakita. Para nakita na kasi kita noon. Nagdadalawang isip na sabi ng kapatid ng binata. Baka kamukha ko lang? Siguro. Kibit balikat na sagot ni Millie. Muling nanaigang katahimikan nilang dalawa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang ina't ama ni Dexter. Paano po mapa? Pagsalubong ni Millie sa mga ito at nagmano. Ang isa, na basket na dala ng mga ito, puro gulay ang laman. Agad kinuha ni Millie mula sa kamay ng ina nito. Kaawaan ka ng Diyos anak, nasaan ang kuya mo? Agad na tumayo si Hana. Magandang tanghali po, Ma'am and Sir. Natigilan ng mga magulang ni Dexter, maski ang kapatid nito na magsalita siya. Aba ay, kay gandang dalaga. Ikaw ba'y nobya ng anak ko? Ako hindi po, ma'am. Inalok lang ako ni Dexter. Yung anak niyo po, tinulungan ako kanina kasi nasiraan po ako ng sasakyan. At malayo pa daw po kung saan makikita yung pagawaan dito. Pinagpawisan siya sa tanong ng ina ni Dexter. Nabaling naman ang atensyon nila sa lalaki. Nakalalabas lang ng kwarto at nakabihis na. Pa, ma, nandito na pala kayo. Pasok na po kayo at makakain na tayo. Kinuha nito ang dalawang basket na dala ng ama nito. Puno rin ng gulay at prutas. Nilapag ito ni Dexter sa mesa. Iha, magbibihis na muna kami ha? Huwag ka mahiya sa amin. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang sila. Pasensya na at napagkamalan kitang nobya nitong anak ko. Matagal na rin kasi ako naghihintay na meron siyang dalhing babae dito. Ba! Saway ni Dexter sa ina. Ngumiti naman siya at tumango. Okay lang po, walang problema. Pumasok na sa silid ang magulang ni Dexter. Muli namang umupo si Hana, saka pinaglalaroan ng kamay. Kuya, ako na dito. Samahan mo na lang si Ate Hana. Nang magtama ang tingin nilang dalawa, naunang umiwas ng tingin ng dalaga. Nang maramdaman ni Hana ang presensya ni Dexter, nakaramdam siya ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pasensya mo na si nanay Atat na kasi yung magka-girlfriend ako, kaya pati ikaw na pagkamalan. Okay lang. Sagot niya dito kahit ang totoo na iilang talaga siya. Hindi na sila muling nag-usap pa. Lumabas na rin ang ina at ama nito. Mga anak, kumain na tayo. Pag-aaya ng ama ni Dexter. Tumayo naman ang lalaki. Naiwan si Hana na nagdadalawang isip pa kung makikikain din ba o tatanggin na lamang. Nakailang hakbang naman si Dexter, binalingan siya nito. Tumayo ka na, kakain na tayo. Huwag ka mahiya, mukhang malayo pa ang biniyahe mo. Paniguradong gutom ka na. Mabilis naman siyang tumayo. Totoo naman ang sinabi nito, gutom na rin kasi siya. Pagdating sa hapag, kanya-kanyang upo na sila. Handa naman na ang mga pagkain. Pinangunahan naman ni Dexter ang pagdarasal, dahilan para mapahanga si Hana.
Unang beses kasing makakita ng lalaki na seryosong nagdarasal sa pagkainan. Masyado siyang na-amaze habang pinapanood ang pamilya. Kahit di masyado marami ang ulam na nasa hapag, kita pa rin ang tuwa at galak sa mata at labi ng mga ito. At nagsimula na nga silang kumain. Si Hana, kanin lang ang kinuha. Hindi kasi siya pamilyar sa pagkain na nasa hapag. Ayaw mo ba kumain? Di mo ba gusto? Di ka sanay? Napansin naman ni Hana na natigilan ng pamilya nito. Kinabahan siya nang tumingin ng mga ito sa kanya. Ha? Hindi naman sa hindi ko gusto. Bago lang kasi sa kanya mga ganyan kaya di ko alam kung ano uunahin. Naramdaman niya ang paggalaw ni Dexter kaya tumingin siya dito. Peke na umubos si Dexter. Nakita niyang kumuha ito ng konti sa mangkok at nilagay sa kanyang pinggan. Ito, subukan mo. Ginataang lang ka. Masarap to. May konting sahog ng karneng baboy. Pinanood niya kung paano nito nilagyan ng ulam ang kanyang pinggan. At nang magtama ang kanilang tingin sa isa't isa, nginitian naman siya nito. Salamat. Sumubo siya ng konti. Habang dahan-dahan niya itong ninunguya, pansin niyang nakatingin sa kanya ang pamilya. Napangiti siya ng malasahan nito sa wakas. Tunay ngang masarap. Pakiramdam niya, yun na yata ang magiging paborito niya. Sarap po. Grabe, hindi ko in-expect na ganito yung lasa. Ang sarap pala. Napatawa ang mga magulang ni Dexter. Si Dexter naman nakahinga ng maluwag. Akala nito hindi niya magugustuhan ng pagkain. Nako, masarap talaga yan, iha. Kahit ganito ang ulam namin araw-araw, hindi kami nanditiri kasi sobrang sarap. Tugon naman ang ina ni Dexter. Tumangutango si Hana na parang nag-e-enjoy. Naramdaman ni Hana ang paninitig ni Dexter ngunit hindi nga ito pinansin sa sobrang pag-e-enjoy. Ito, subukan mo din to. Tinignan niya kinuha nito. Medyo kakaiba. Ano yan? Kuryosong tanong niya matapos nitong itapat ang kutsara sa kanyang bibig. Puso yan ng saging na may konting itlog. Try mo, masarap din yan. Hindi naman siya nagatubili na kainin yon. Nagulat naman siya sa lasa. Para itong burger patty na cheap version pero masarap. Nag-e-enjoy si Hana sa pagkain. Kaya hindi niya napansin na sinubuan siya ni Dexter. Tuloy-tuloy ang kanyang ginawang pagkain hanggang sa mabusog siya. At pagkatapos, nag-insist si Hana na maghugas ng pinggan kahit hindi niya naman alam kung paano gawin yon. Pinagpapasalamat na lang niya nang tumanggi ang ina ni Dexter at sinabi na si Millie na lang daw ang maghugas. Baka kasi makabasag pa siya ng pinggan kapag nagkataon. Nasa kwarto na ang magulang ni Dexter at nagpapahinga. Ang kapatid nitong si Millie nasa kusina pa at naghuhugas. Si Dexter naman tahimik na nakaupo sa tapat niya. Pareho silang nasa labas ng bahay. Anong oras natin pupunta na sasakyan? Dapat ako nagtatanong yan Kasi nahihiya ako sa'yo. O sige, ganito na lang. Bandang 2:00 nang sa ganon, di na masyado mainit. Tumango siya dito. Pabor din yan sa kanya. Baka mamula pa yung balat niya kapag pupunta sila doon ng maaga. Ako, pasensya na sa abala ha. Salamat din sa pagkain. Tumango ito at saka tumingala na tila ba pinagmamasdan ng langit. Walang problema. Ganito naman ang mga tao dito. Kapag may nangangailangan ng tulong, tutulong din sila. Pero hindi lahat. Kadalasan, may mga tumutulong naman pero yung iba natatakot sa mga bagong dating. Hindi siya makaimik. Nagilty pa siya dahil baka pinag-iisipan siya ng masama ng mga tao dito, di kaya kung ano yung gagawin niya sa lugar na ito, baka magdulot pa siya ng hindi magandang bagay sa lugar. Pero siya din naman nakapag-isip ng masama sa lalaking ito na siyang nag-alok sa kanya ng tulong. Umayos siya ng upo at huminga ng malalim. Ang ganda dito Hindi kasi uso sa lugar nila ang tulungan. Mas gugustuhin kong tumira sa probinsya kaysa sa syudad. Bukod sa hindi sariwa ang hangin doon. Mas tahimik din dito. Ang kaso nandun yung trabaho ko. Hindi ko pwedeng pabayaan ang mga tao ko. Natawa naman ang lalaki. Ako din.
Gusto ko rin sumubok sa syudad. Pero alam ko mahihirapan ako mag-adjust sa ugali ng mga tao. Dito kasi, bilang lang ang pasaway. Hindi agad nakaimik si Hana sa sinabi nito. Nag-iisip siya kung sasang-ayon ba sa sinabi nito o hindi. Kapag sa syudad ka maninirahan, advantage kung may pera ka. Dahil iba ang nagagawa ng pera. Tumangutango ito at di na muling umimik pa kaya tumahimik na rin siya. Maya-maya pa nilingon siya nito. Gusto mo magpahinga muna? Ihahanda ako ang kwarto para kahit paano makapag-relax ka. Wag na, hindi naman ako pagod. Okay. Kung gusto mo magpahinga, sabihan mo lang ako. Tumango siya at muling sinandal ang ulo sa sandalan. Hindi naman muling umimik si Dexter. Kaya tinignan niya ito. Nakapikit na ang binata. Napaawang ang labi niya dahil hindi niya inaasahan na makakatulog ito ng ganon kadali. Knowing na matigas ang sinasandalan nito. Napailing na lamang siya. Pumikit din siya at sinusubukan na matulog. Ngunit maya't maya siya napapadilat kasi hindi siya komportable. Napalingon siya muli kay Dexter. Nakapikit pa rin ito. Di niya maiwasang humanga sa matangos nitong ilong at makapal nitong kilay. Bumagay rin dito ang pagiging moreno. Plus points ang pagkakaroon nito ng toned na braso. Maya-maya pa nagising naman ito kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Patay mali siya na tumingin sa kabilang banda kung saan nakaparada ang motor nito. Tumingin naman ito sa langit saka bumaling sa kanya. Pupunta na tayo sa sasakyan mo. Hahanapin ko lang sandali yung mga gamit ko. Tumango naman siya dito. Mabilis itong tumayo at saka pumasok sa loob ng bahay at maya-maya pa narinig niya ang boses ng kapatid nito. Kuya, anong ginagawa mo? Hinahanap pa ba yung gamit na pangayos ng sasakyan? Oo, nakita mo ba? Nakalimutan ko sabihin kanina, hinira muna ni Tito. Babalik na lang daw niya mamaya o kinabukasan. Rinig niya ang malakas na buntong hininga ni Dexter sabay labas ng bahay. Nakasunod naman dito ang kapatid nito. Ba't mo pinahiram? Alam mo naman kailangan natin yung lagi dito eh. Sabi ni Tito babalik naman daw niya agad. Saka naawa rin ako no dahil kahit malayo pumunta talaga siya. Ibig sabihin ba kailangan talaga niya? Nakangusong sagot ni Millie. Kahit na. Hay nako, paano na to ngayon? Sorry. Napahilot naman na sentido si Dexter. Okay lang. Kung bukas mo na maayos. Maghahanap na lang ako ng masasakyan papunta sa hostel na pwede ko matuluyan ngayon. Sensya na talaga ha, kayo pa yung naabala ng dahil sa akin. Singit niya sa magkapatid bago pa ito lumala. Nabaling ang atensyon ng dalawa sa kanya. Ate, walang hostel o inn na malapit dito. Wala rin gaanong tricycle na masasakyan mo. Pwede naman dito ka muna magpalipas ng gabi, dun ka sa kwarto ko. Alok sa kanya ni Millie. Kita naman sa mukha nito ang pag-aalala kaya hindi na mapangiti. Oo, malayo dito ang hostel. Kaya manatili ka na lang muna dito kung okay lang sa'yo. Pero kung gusto mo sa hostel at di ka komportable, pwede rin naman. Napanguso siya sa sinabi ni Dexter. Parang sinasabi lang nito na maarte siya at di niya kaya matulog sa ganung bahay. Hindi, dito na lang ako. Sabi mo nga malayo pa rito. At saka bukas, aayusin naman natin ang sasakyan. Masasayang lang oras kung maghahanap ako ng hostel. Pagpayag niya pa. Gusto niya iparating dito na kaya niya makisama. Nagkibit balikat ito. Okay. Ihahanda ko na ang kwarto agad ate para makapagpahinga ka ng maaga. Naiwan silang dalawa ni Dexter sa labas. Maya-maya pa, lumabas naman ang kapatid nito. Ate, pagod ka na ba? Gusto mo gumala muna tayo? Ibig ko sabihin maligo sa falls. May malapit na falls dito. Nakaka-relax magtampisaw doon. Tila na-excite naman siya sa sinabi ng kapatid nito. Ngunit, sandaling tumigil nang maalala na wala pala siyang damit dahil nasa sasakyan niya ito at bigla siyang nanlumo agad. Tinaasan siya nito ng kilay. May problema? Wala akong damit nakalimutan kong dalhin. Pahihiramin kita ate, marami akong damit na hindi ko pa nasusuot. Hindi ko lang alam kung bet mo pero maganda naman, galing ukay at saka nilabahan ko rin naman ng maayos. Nabuhayan siyang muli. Talaga? O sige, okay lang yan, damit pa rin naman. Pumagigig ang kapatid ni Dexter. O sige, samahan mo muna ako sa kwarto ate, ikaw mamili ng kasya sa'yo. Kuya, dyan ka na muna maghanda ka rin ng damit mo, sasama ka sa amin.
Ikaw magiging bodyguard namin. Hindi na nakaangal si Dexter dahil mabilis silang umalis sa harap nito. Nang makapasok sila ng kwarto, agad naman itong binuksan ng isang drawer at sa kanilabas ang damit na naroon. Yan ate, yan na lahat. Mamili na lang ikaw kung anong gusto mo. Tumangutango siya. Isa-isa niyang tinignan ng mga damit. Kadalasan sa mga naroon above the knee ang dress na maninipis pa, short at t-shirt. Konti lang ang jeans. Ito na lang sa akin. Turo niya sa napili. Isang sleeveless dress, t-shirt at dalawang short. Pinili niya yung makapal na short para kapag susuotin niya, hindi halata na wala siyang masusuot na panty kasi wala naman siyang baon. Okay, sa'yo na yun ate. Remembrance ko sa'yo. Sabi pa nito at humagikik. Napatawa na lang siya at nagpasalamat dito. Labas na muna ako magbihis ka na ng panligo ate para diretso tampisaw na tayo doon. Nang makalabas ito saka naman siya nagbihis. T-shirt at short ang sinuot niya. Maluwag masyado ang kanyang t-shirt at natatakpan ng suot na short pero bagay naman. Mas lalong lumitaw ang pagiging maputi niya sa suot na t-shirt na pula. Iniwan niya ang kanyang bag sa kama nito. Nilagay naman niya sa isang plastic ang damit na pamalit. Paglabas niya sa kwarto, naabutan niyang nag-aasara na magkapatid. Saka panatigil na makita siya ng mga ito. Ang ganda mo ate! Kahit napakasimple ng damit bagay na bagay sa'yo. Nahiya naman siya sa papuri nito. Salamat. Bagay rin sa'yo yung suot mo, cute. Bulaklaki na sando at black dolphin shorts ang suot nito. Hindi naman ito nakasagot dahil sumingit si Dexter. Magpupurihan na lang ba tayo dito o alis na tayo? Ang sungit mo kuya, tara na nga. Hinawakan ng kapatid nito ang kanyang kamay at nauna silang naglakad. Nilingon naman niya si Dexter at napaiwas siya ng tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi maipinta ang mukha nito at tila galit. Malayo ba rito yung falls? Pagbasag niya sa katahimikan. Madaming patay na dahon sa paligid. Pero kahit ganun halata pa rin naman ang daan. Yap, malapit na tayo. Napatigil siya nang may mapagtanto. Teka, hindi pa tayo nagpaalam. Nanlaki rin ang mata ng kapatid nito at napagtanto ang sinabi niya. Hala, oo nga. Nagpaalam na ako. Singit naman ni Dexter kaya napabaling sila dito. Naku, salamat kuya, buti na lang talaga sinama ka namin. Asa naman kayong hahayaan ko kayong ganyan na suot na maligo sa falls mag-isa? Bulalas nito na hindi niya narinig kaya napakunot ang kanyang noo. May sinasabi ka kuya? Tanong ni Millie. Wala, sabi ko lumakad na tayo para hindi tayo gabihin. Hindi naman niya ito binigyan pa ng pansin at nagsimula na silang lumakad ulit. Maya-maya pa, may narinig siyang pagbuhos ng tubig mula sa taas na bahagi. Hindi niya maiwasang mapanganga sa ganda ng kanyang nasaksihan. Kulay asul na tubig. Binitiwan naman siya ng kapatid ni Dexter at nauna na itong tumakbo at lumangoy. Naiwan siya nakatayo habang nakamasid. Kung tutuusin, pwede yun gawing tourist attraction. Malinis at malinaw. Tara na. Ilagay muna natin ang gamit sa may bato nang sa ganun makaligo ka na rin. Agad naman siyang sumunod kay Dexter. Nang tumama ang balat niya sa tubig na pangiti siya. Sobrang worth it ng paglalakad nila. Ang ganda dito. Buti hindi niya naisipan na gawing tourist attraction to. Sabi pa niya at nilapag ang damit na nakabalot sa plastic sa may bato. Masisira ang lugar kapag ganun. Di naman sa nila lahat pero alam mo na, kapag may ibang turista, wala nang respeto. Tapon dito, tapon doon. Kahit pa may nakalaan namang basurahan para sa basura nila. Napagtanto niya na tama ito at may punto ito. Kung yun ang problema, pwede naman kayong kumuha ng tao na pwedeng maglinis ng paligid araw-araw. Mas malaki ang kikitain niyo rito dahil for sure dudumugin ito kapag madiscover ito ng iba. Maraming dapat i-consider. Sa paligid, tao at kalikasan. Hindi lahat pwede mong gawing tourist attraction. Kahit pa may magpa-fund o mag-invest sa inyo para gawin tong tourist attraction. Pinitik naman nito ang kanyang noo kaya sinamaan niya ito ng tingin. Kahit pabilihin to ng milyon, hindi pa rin. Kaya tumahimik ka na dyan. Napasimangot na lamang siya.
Hindi ito business-minded. Hindi kagaya niya kung siya lang may-ari ng lupa. Hindi niya yun sasayangin. Ate, halika dito! Tawag ni Millie sa kanya kaya nabaling ang atensyon niya doon. Bumaling naman siya kay Dexter para magpaalam. Tinanguan siya nito. Malaki ang ngiti niya habang lumalapit kay Millie. Hindi naman siya natatakot dahil marunong siyang lumangoy. Bata pa lang siya, tinuruan na siya kung paano lumangoy ng tama. Anong masasabi mo dito, ate? Tanong pa nito na makarating siya sa tabi nito. Hanggang leeg lang naman ang tubig nila. Kung lalapit pa sila sa fall, siguradong lampas ulo na yon. Maganda dito. Napapatanong nga ako sa kuya mo kung bakit hindi ito ginagawang tourist attraction. Nakita niyang sumimangot ito. Ayaw ni kuya. Noon nga may pumupunta rito na taga-kabilang lungsod. Nung una okay lang sa amin pero namimihasa na kasi yung iba. Nagtatapon kung saan-saan. Nagkakatay ng manok tas tinatapon lang sa gilid-gilid yung lamang loob. May magiinuman tapos kapag wala na sa sarili, namumuto lang kahoy. Kaya nagalit si kuya. Di na siya nagpapasok dito. Kami lang ang naliligo rito. Every week naman naglilinis si kuya dito kaya hindi napapabayaan. Dahil sa narinig, kahit papano nakaramdam siya ng pagka-guilty sa sinabi kanina. Langoy na ate, enjoyin mo na natin to. Bukas aalis ka na kaya sulitin na natin. Tumango siya sa sinabi nito at ngumiti. Lumalangoy siya ngayon at minsan nagpapalutang-lutang. Maya-maya pa lumangoy na rin si Dexter at sinamahan sila. Hanggang sa namalaya na lamang nilang malapit ng gumabi, kaya napagdesisyon na nilang magbihis na. Nagsuot sila ng dress at short. Habang naglalakad sila pa uwi, nasa hulihan pa rin si Dexter. Pagdating sa bahay, nakahanda na ang hapunan at ang mga magulang ng mga ito ang nag-asikaso kaya kumain na sila agad. Pagkatapos kumain, nakipagkwentuhan pa. Kaso, nakaramdam na siya ng antok, kaya agad siya nagpaalam na matutulog na. Kinabukasan maaga siyang nagising dahil sa ingay ng paligid. Malakas ang ulan, sa labas ng kwarto naririnig niyang nagpapanik ang mga ito. Hindi niya pinansin kung ano itsura niya dahil nataranta siya. Paglabas niya, nabungaran niya ang mga ito nagkakagulo. May hawak ang mga ito na Tupperware. Pagtingin niya sa sahig, nakakalat ang mga balde at Tupperware. Ito ang sumasalo sa tubig na tumatagos sa bubong para hindi dumiretso sa sahig. Ang ilang balde, nasa kalahati na ng tubig ang naipon. Napalunok siya. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niya makatulong ngunit wala siyang idea. Nang mapadaan sa harap niya si Millie, agad niya itong hinawakan. Nagising ka ba ate? Sensya na ah. Ganito kasi bahay namin. Kapag umuulan maraming tulo. Sa kwarto ka muna ate, kami na bahala dito. Hindi siya makapagsalita dahil mabilis itong lumakad at saka naglagay ng Tupperware sa may mesa kung saan may tumatagos din. Hindi naman niya makaya na uupo na lang siya kaya ginaya niya ang ginagawa ng mga ito. Kumukuha siya ng Tupperware saka nilalagay sa may parting tinutuluan ng tubig. Ingat na ingat din siya dahil may ibang parte ng sahig na madulas na dahil basa. Ate, salamat sa pagtulong ha. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Bisita ka namin pero salamat. Okay lang, di naman big deal sa akin yun. Pilit itong umiti sa kanya. Batid sa mukha nitong nahihiya dahil sa nangyari. Kahit pa hindi nito sabihin. Kain na tayo ate. Upo ka muna dito. Dito tayo kakain dahil basa ang kusina. Sinunod niya ang sinabi nito. Maya-maya pa nagtulungan naman na mag-ama na buhati ng maliit na mesa. Nilagay ito malapit sa kanya kung saan walang tumutulong tubig. Pasensya na iha at ganito pa talaga nasaksihan mo. Ngayon lang din namin kasi nalaman na may low pressure kaya hindi kami nakapaghanda. Mabilis siyang umiling sa mga ito. Okay lang po. Ako nga dapat yung magsabi niya dahil ako yung nakakaabala sa inyo. Lubos po talaga ako nagpapasalamat sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. O siya, tama na ang pagdadrama. Kumain na lang tayo. Tumawa naman siya dahil doon. Nang mapansing nakatingin sa kanya si Dexter, binalingan niya ang tingin nito. Walang ekspresyon ang mukha ng lalaki. Kahit ganoon, nginitian niya pa rin to. Hanggang matapos silang kumain, nagtatawanan sila. Hindi niya maiwasan na humanga sa mga magulang nito.
Kahit pakita mong nahihirapan ng mga ito, tumatawa pa rin. Lumipas ang ilang oras, humupa na rin ang ulan. Kaya nagsimula na ang mga itong ligpitin ng mga Tupperware. Tumulong na naman siya. Siya nagpupunas ng sahig para matuyo. Nung una pinagbawalan pa siya ngunit nagmatigas siya dahil gusto niyang tumulong. Sabay-sabay naman silang natapos. Tagaktak ang pawis niya dahil doon. Ngunit natutuwa pa rin siya dahil nakatulong siya. O siya, magpahinga muna kayo sandali pagkatapos ay maligo kayo. Sinunod niya ang sinabi ng ginang. Tahimik lamang ang mga ito at parehong nakasandal ang ulo sa headrest ng kawayan na upuan. May naisip naman siya kaya nagpaalam siya na lumabas muna. Sakto namang nakita niya ang ina at ama nito na inaayos ang panggatong na nabasa ng ulan. Excuse me po. Pwede ko po ba kayo makausap sandali? Natigilan ng dalawa at nagkatinginan. Tumigil ang mga ito sa ginagawa. Oo naman iha, ano bang gusto mong pag-usapan? Wag niyo po sanang masamain. Gusto ko lang pong tumulong. Gusto ko lang po kasi tanungin kung okay lang po ba na pupunta kami ni Dexter sa bayan para mamili ng gamit dito sa bahay? Gusto ko po kasi sana ipaayos bahay niyo bilang pasasalamat sa pagpapatuloy niyo po sa akin. Nakagat niya ang kanyang labi. Kinakabahan siya sa sagot ng mga ito. Nako, hindi na kailangan iha. At saka bukal sa puso namin ang patuloyin kayo dito. Alam ko po, pero gusto ko po makatulong. Tanggapin niyo na po please. Hindi umimik ang mga ito hanggang sa marinig niya ang marahang buntong hininga ng ginang. O siya, pumapayag na kami. Hindi ka namin pipigilan. Talaga po? Nagkatinginan na mag-asawa bago humarap sa kanya at ngumiti sabay tango. Salamat po. Kami dapat ang magsabi sa iyo niyan, iha. Salamat. Salamat sa magiging tulong mo. Ang bait mong bata. Umatras siya ng konti pagkatapos ng saglit na yakap. Walang anuman po. Deserve niyo naman na tulungan dahil sobrang bait niyo po. At saka, pamilya na po ang turing ko sa inyo. Hindi niyo ako pinabayaan. Sige po, ipagpatuloy niyo na po yung ginagawa niyo. Ako na po magsasabi kay Dexter. Tumango naman ang mga ito at bumalik sa ginagawa. Pumasok naman siya sa loob ng bahay na may malaking ngiti. Dex, punta tayo sa bayan ngayon. Nagpaalam na ako sa nanay at tatay mo. Kumunot ang noon nito. Sa kabilang barangay lang tayo. Naroon ang tools na hiniram ni Tito. Hindi. Hindi mo na natin aayusin ang sasakyan. Sa susunod na yon. Tumaas ang kilay nito. Bakit? Kailangan nating mamili ng materyales para sa bahay. Nagpaalam na ako sa magulang mo. Sinabi ko na sasamahan mo ko. Malawak ang ngiti niya habang sinasabi yon. Di naman kailangan. Seryosong sagot nito. Pumayag na sila. Tumaas ang kilay nito. Ano naman? Pumayag ka na, please. Pamilya na rin naman ang turing ko sa inyo. Ang bait-bait nyo dahil tinulungan nyo ako kaya ako naman tutulong. Sige na. Nag-puppy eyes pa siya. Unang beses niyang ginawa yon at wala na siyang pake kung magmukha siyang tanga. Ang goal niya lang, mapapayag din ito. Bumuntong hininga ang binata. Fine. Maliligo muna ako at magbibihis. Ikaw magayos ka na rin. Nang tumalikod ito, napasuntok siya sa ere sa saya. Lumabas ito ng bahay, siguro ay para maligo sa poso. Sakto namang lumabas din ang kapatid dito sa CR na nakatapis na ng tuwalya. Hiram ulit ang t-shirt at short, Millie. Maliligo lang ako. Tumango naman ito at di nagtanong. Masayang-masaya siya habang naliligo. Kung noon halos abutin siya ng 2 oras, ngayon 30 minutes lang ang tinagal niya. Gaya na napag-usapan, pumunta nga sila sa bayan. Nung papunta pa sila, nadaanan pa nila ang kotse ni Hannah. Pinagpapasalamat na wala namang gumalaw doon. Nang nasa bayan na sila, agad silang bumili ng mga gamit. Mula sa semento, hollow blocks, tiles at kung ano-ano pang gagamitin pampagawa ng bahay. Umabot halos ng 75,000 lahat ng materyales. Libre na rin ang paghahatid, kaya nakales sila kahit papano. Tapos na. Bungad agad sa kanya ni Dexter na nag-aabang sa labas ng hardware. Hindi kasi ito sumama sa loob kasi maraming customer at ayaw na nitong makipagsiksikan pa. Yap, alas na tayo. Ihahatid na lang nila mamaya yung materyales.
Di naman ito gumalaw at nakalahad lang ang kamay. Kumunot ang noo niya. Ano? Resibo? Wala, hindi ako nagparesibo. Pagsisinungaling pa ni Hana. May tsansa kasi natanggihan ni Dexter ang tulong niya kapag nakita nitong malaki ang nagastos niya para sa materyales na pinamili. Di naman ito umimik. Sumakay na silang muli sa motorsiklo. Sa wet market muna tayo, bibili tayo ng uulamin. Wag na, may mga alagang manok si Papa, pwede na yun pa ulam. Kakasya ba yun? May magtatrabaho bukas. 4 lang kasi na manok ang nakita niya sa bahay ng mga ito. Oo naman, maraming alaga na manok si Papa, nasa likod ng bahay namin. Napatangu-tangu naman siya. Hindi na sila bumili pa. Dumiretso na lang pag-uwi. Nanatili naman siya sa bahay nila Dexter. Hindi niya pa muling pinag-uusapan ng tungkol sa sasakyan. Gusto niyang bigyan ng focus ang pagpapaayos ng bahay. Bandang tanghali dumating ang materyales. Nagulat pa ang mga ito sa dami at nagpasalamat. Kinabukasan, sinimulan ng pag-aayos ng bahay. Habang si Dexter at ang ama nito'y tumutulong sa mga trabahador. Si Hana at ang ina ni Dexter nagluluto ng pagkain. Si Millie naman, pumunta ng plaza upang mag-review para sa darating na exam nila. Tita, 10 na po, tawagin ko na po ba sila? Pagtatanong pa ni Hana. Katatapos lang nilang maluto ang banana Q. Oo, iha, salamat. Agad na lumabas si Hana at unang bumungad sa kanya ay si Dexter na ngayon naka-short lang at lantad na lantad ang anim nitong pandesal. May pawis pa na dumadaos-dos kaya hindi mapigilan ni Hana na mapatitig doon. Saan ka pupunta? Pagtatanong pa ni Dexter. Hana, okay ka lang? Tanong ulit nito nang hindi gumalaw si Hana. Hana! Nabalik siya sa ulirat dahil sa sigaw ni Dexter. Ha? Bakit? Ang sabi ko saan ka pupunta. Saka okay ka lang. Para wala ka sa sarili mo. May nangyari ba? Naku, wala naman. Lumabas na ako kasi tatawagin ko sana kayo. Snacks time na kasi. Gusto niyang tirisin ang sarili. Masyado siyang nahumaling sa pandesal nito. Ganun ba? O sige, ako nang tatawag sa kanila. Pumasok ko na lang sa loob, mainit dito. Nahimiga naman ni Hana ang pag-aalala sa boses ng lalaki. Kaya lihim siya napahagat ng sariling labi. Ramdam niyang namumula siya. Bago pa makita ni Dexter ang kanyang pamumula sa muka, agad na siyang tumalikod. Ang bahay nila Dexter hindi sinira. Ang sitwasyon parang gumawa sila ng bagong bahay. Mas malaki, malawak ang espasyo. Sabi ng trabahador sa kanilang daw gigibain ang bahay kapag gagawa na ng kwarto. Oh, nagmamadali ka yata, may nangyari ba? Nag-aalalang tanong ng ina ni Dexter sa kanya. Wala naman po, tita. Excited po kasi ako tikman yung niluto natin. Napatawa naman ang ginang at ngumiti sa kanya maya-maya. Ako? Akala ko pa naman kung ano na. Ako nga excited na rin. Akmang magsasalita sana si Hana nang makita si Dexter na paparating. Sa likod nito may 4 na lalaki. Ito ang kinuha nila magtatrabaho sa bahay nila at ang ama ni Dexter. Di naman makatingin ng diretso si Hana kasi wala pa ring suot na t-shirt si Dexter. Kumain na muna kayo. Huwag kayo masyado magpapagod. Uminom din kayo ng maraming tubig. Si Hana naman, nanonood lang. Hindi kasi niya kilala ang mga ito. Kumain ka na? Tanong ni Dexter na makalapit siya kay Hana. Umiling ang dalaga. Pasimple na lumalayo kay Dexter ngunit si Dexter naman ang kusang lumalapit dito. Dapat kumain ka na. Uminom ka na ng maraming tubig, mainit din dito ngayon. Oo, kanina pa ako uminom. Dito pala tayo lalanggamin pre, sweet naman. Birong sabi ng isang trabahador nang marinig ang usapan ng dalawa. No ka ba naman pre, di sila magjowa. Bisita namin dito si Hana. Sita naman ang ama nito. Parang napahiya ang lalaki nang marinig ang sagot ng ama ni Dexter. Ganun ba pre? Ako miss, pasensya na. Kala ko kasi kayo nito ni Dexter eh. Okay lang ho. Dahil doon naging awkward ang dalawa. Kung kanina maingay ang mga ito ngayon tumahimik na. Mabilis na lumipas ang araw. Hindi napansin ni Hana na 5 araw na pala siyang nakikituloy sa bahay nila Dexter. Mas lalo naman siya napalapit dito at ang bahay ay kahit papaano patapos na. Dex, what if green na lang ikulay natin sa kwarto?
Yung sage green para maganda. Suhestyon pa ni Hana na ngayon tumutulong din sa kanila. Kanina pa sila pili ng kulay. Kung ano pwedeng gamitin sa kwarto. 3 kulay ito pero lahat naman maganda sa mata. Peach, sky blue, or sage green ba? Pero maganda rin naman yung light green, parang nature lover, pero iba yung dating ng sage green eh. What do you think? Mag-mix na lang ng color? Nagibit balikat si Dexter. Silang lahat okay sa akin. Pero ikaw pa rin anong gusto mong kulay. Nagagamitin. Wait, kaninong kwarto ba to? Kina tita, Millie o sayo? Sa akin. Ngek, sayo pala di dapat ikaw mamili. Baka mamaya hindi mo gusto yung kulay. Ang bagong bahay may 3 kwarto. Isa sa magulang ni Dexter, isa kay Millie at isa para sa binata. 2 sa kwarto kulay light green ang kulay. Ang isa naman hindi pa napipinturahan. Light green na lang para pare-pareho na. Sure? Baka naman napilitan ka lang kasi yan ang gusto ko. Marahan siyang napahagat ng labi at saka napaiwas ng tingin dahil sa kanyang sinabi. Hindi niya mapigilan na mahiya, lalo na nang marinig niya ang marahang pagtawa nito. Di naman. I love green too. Parang nature vibe ang araw. Hindi alam ni Hana kung inaakit ba siya nito dahil tila papaos ang boses nito na magsalita. O talagang ganun ang boses nito. Napatango na lamang siya. Kinulayan nila ng light green ang kwarto. Si Hana ang nasa lower part, habang si Dexter naman sa upper na part. Lumipas ang 2 oras. Hindi pa tapos ang 2 ngunit si Hana, humahangos na. Umupo na lamang ito sa gitna, habang pasimpleng tinitignan ang likod ni Dexter. Hindi mapigilan ni Hana na humanga sa lalaki. Straight 3 araw kasi ito nagtatrabaho. Ngunit isang beses, ni hindi niya ito narinig na nagreklamo. Tititig ka na lang ba dyan? Pagtatanong pa ni Dexter bigla, sabay lingon kay Hana kung kaya napaiwas siya ng tingin. Hindi kaya ako nakatitig sa'yo. Nakita niya ang pagngisi ng lalaki. Okay, di naman kita inaakusahan kaya huwag ka masyadong defensive. Napanguso na lamang si Hana at napahagat sa labi. Pinipigilan ang sariling mapangiti. Nasa ganoon silang sitwasyon nang biglang dumating ang ina ng lalaki. Iha, may mga tao sa labas hinahanap ka. Napakunot ang noon ni Hana. Wala kasi siyang kakilala sa lugar nila Dexter. Ha? Mga tao? Sino raw po? Naku, hindi ko alam. Hindi nagpakilala. Ang sabi lang hinahanap ka raw nila. At nakakatakot nga dahil nakablock pa ang lahat ng lalaki na yan. Agad na patayo si Hana sa sinabi ng ina ni Dexter. Parang may idea na siya kung sino ang mga ito. Kakausapin ko po muna. Bago pa siya maglakad, hinawakan siya ng ginang sa braso. Kaya napatingin siya dito. Mag-ingat ka iha ha. Sumigaw ka lang kapag may gagawin sila sa'yo na makakapahamak sa'yo. Nang sa gayon maihanda namin ang itak. Gustong-gustong matawa ni Hana sa sinabi nito. Ngunit na makitang seryoso ito, ngumiti na lamang siya. Sige po. Naglakad na si Hana. Naramdaman pa niyang sinundan siya ni Dexter. Gaya na inaasahan. Mga tauhan niya ang nasa labas. Nakaagaw pa ito ng atensyon dahil sa mga nakahilerang van ngayon. Pati mga kapitbahay nakasilip na sa bintana. Good afternoon, ma'am. Napatampal siya ng kanyang noo. Sa gilid ng mata ni Hana, nakita niya ang pagkagulat ng ama ni Dexter. Good afternoon din. Paano kayo nakapunta dito? At saka bakit kayo nandito? Inutusan po kami ni Ma'am Aya na hanapin kayo. Nag-alala na po siya sa inyo, hindi kanya makontak. Sagot naman ang pinaka-head ng tauhan niya. Napatangu-tango si Hana. Sa kabilang banda ng isipan ni Hana, natutuwa siya dahil kahit papaano, nag-aalala pa pala ang kanyang sekretarya niya. At nag-take time para ipahanap siya. Okay lang ba kayo? Tanong niya sa mga tauhan. Alam niya kasing nahirapan ang mga ito dahil malayo-layo ang binaybay nila sa bayan na ito. Okay na okay, ma'am. Tinawag ka nilang ma'am, kaya malamang kakilala ka nila. Tell me the truth, Hana. Sino ka ba? Nanigas siya nang marinig ang boses ni Dexter. Hindi niya ito sinagot bagkos bumaling siya sa mga tauhan at sumenyas na magtungo ito sa sasakyan.
Sa van na muna kayo, kakausapin ko lang sila. Pupuntahan ko kayo after. Nagbigay galang naman ang mga ito pagkatapos umalis na. Huminga siya ng malalim bago humarap kay Dexter. Nagulat pa siya na makitang nanonood din pala ang magulang nito pati ang kapatid na si Millie. Pasensya na po sa komosyon. Kaibigan ko po yung mga yon. Hinging pa umanhin ni Hannah pagkatapos tumingin ng diretso kay Dexter. Ang totoo tauhan ko yung mga yon at ako ang boss nila. Hindi sa pagmamayabang pero negosyante po ako at wala sa plano ko na itago sa inyo yung bagay na yon. Hindi rin ho kasi napag-usapan dahil okupado rin yung isip ko nito mga nakaraang araw kaya nakalimutan ko rin hong sabihin. Negosyante? Parang CEO? Yung Chief Executive Officer? Paano napunta ka dito ate? Gulat na tanong ni Millie. Ang totoo, bibili sana ako ng lupa dito sa San Juan. Papatayuan ng hostel dahil nakita ko magandang view rito. Tahimik at payapa kaya lang nasiraan ako ng sasakyan. Doon ko nakilala si Dexter. At nakilala ko na rin kayo pagkatapos. Oh, cool nun ate. Soon kapag graduate na ako, sa kumpanya mo ako magtatrabaho. Please, please. Sure, walang problema sa akin. Natatawang sabi ni Hannah. Nakitawa ang mga magulang ni Dexter dito. Nakapagkwentuhan pa sandali si Hannah sa pamilya ng lalaki. Nang matapos, sumunod naman niyang hinanap si Dexter. Nang makita niya nasa kwarto ito, agad niya itong nilapitan. Galit ka ba? Hindi. Tipid na sagot nito nang hindi nakatingin sa kanya. Ang tipid mong sumagot at malamig pa. Binito ako noon pamanana. Napahagat siya ng labi upang pigilan ang sarili na maluha. Magpapaalam pa naman sana siya ngunit parang ayaw niya na. Sorry. Alis ka na? Kailangan kasi hinahanap na ako ng mga tauhan ko. Kailangan ko nang bumalik sa kumpanya. Okay. Parang walang gana na sa Ate Dexter. Mas lalong dumiin ang pagkakakagat ni Hannah sa kanyang labi. Can I hug you? Walang mali siya. Thank you, hug lang. Pinigilan niya ang sarili na hindi maiyak. Hindi sumagot si Hannah. Sabi nga nila, silence means yes. Kaya dahan-dahan ang ginawang pagyakap niya sa likod ng lalaki. Nang tumama ang pisngi niya sa mainit na likod nito, hindi na mapigilan ni Hannah na mapaiyak. Kahit nabasa ang damit ito, wala itong reklamo. Talagang hinayaan lang si Hannah na yumakap at umiyak sa likod nito. Thank you ah. Thank you sa lahat. Sa oras na yon, alam niyang ang yakap na yon, hindi lang simpleng yakap. May ibig sabihin, ang sandaling yun para sa kanya. Hindi niya naman inakala na maa-attach siya dito ng ganun. Yun ang huling araw na magkasama silang dalawa. Pagkatapos ng yakapin si Dexter, nagpaalam na siya na babalik ng Maynila. Ilang araw ang lumipas simula na makabalik si Hannah. Hindi pa rin mawala sa isip niya si Dexter at pamilya nito. Napapaisip siya kung kamusta na ba si Dexter. Kamusta na ba ang mga magulang nito at si Millie? Ma'am, tulala ka na naman. Sure ka ba talagang okay ka lang? Simula na makabalik ka mula si Kihor, wala kang ibang ginawa kundi tumunganga dyan. Aya, pagod ako. Pagod? Ba't araw-araw ka nalang pagod, ma'am? Wala ka namang ginagawa umamin ka nga sa akin. May naiwan ka ba dun sa probinsya kaya hindi ka mapakali? Napakunot noon naman si Hannah. Of course wala. Alam mo namang hindi ako burara sa mga gamit ko. Nakita niyang inirapan siya ng sekretarya. Di naman gamit ang tinutukoy ko kundi lalaki, no? Napatigil si Hannah at napaiwas ng tingin. Gosh, I know that look. Don't tell me meron nga. Si Dexter ba to yung nabanggit mo sa akin? Paano mo nalaman ang tungkol sa kanya, ha? Ano nabanggit? Parang wala naman ako sinasabi sa'yo about him na ganun Biglang nabuhayan ng loob ang amo ko. Ito, basahin mo ma'am. Binasa ko na yan Nasa iyo na lang kung tatanggapin mo. Approval mo na lang ang kailangan. Agad niya itong binuklat. Isang white folder na naglalaman ng kung ano sa loob. Napatigil agad ang tingin ni Hannah sa tuba ito na litrato ni Dexter. Parang kailan lang sinabi nito na wala itong plano na pumunta ng syudad, pero ngayon nag-a-apply na ito sa kanya. Hindi na binasa ni Hannah ang iba pang detalye. Masyado siyang natuwa at agad na pumirma. Wow, bilis naman Di mo lang pinag-iisipan, ma'am. Kilala ko na yan. Alam kong qualified siya.
Masipag naman yun, madali lang yun makakapag-adjust dito. Sus, sure kang ayaw mong basahin? No, kahit today pwede na siya mag-start sa trabaho. Maganang sagot niya. Nakita niya ang pag-iling nito. Hindi naman niya ito pinansin at napangiti na lamang. Ganado siyang magtrabaho. Ang nakatambak na papeles nasa kalahati na. Habang busy siya sa pagpipirma, bigla namang may kumatok. Pinapasok naman niya ito. Napatigil siya sa pagsasalita nang makita kung sino nasa harap niya. Halos malaglag ang kanyang pangasagulat. Si Dexter, nakasuit, bagong gupit pa ang buhok at hindi na ganun ang gupit ito nung nasa Sikihor pa ito. Handito ka na? Bulalas pa ni Hana. Saka napatayo nang wala sa oras. Hi, para sa'yo. Saad nito, dahil may inaabot itong bouquet. Wala sa sarili niyang tinanggap ang bigay nito. Para saan to? Ako nga dapat nagbibigay sa'yo ng congratulatory flower dahil ngayon na start ng work mo. Para sa'yo talaga yan. Hindi naman talaga ako nandito para sa trabaho. Ikaw talaga ang sadya ko. And gusto ko sabihin na na-miss kita. Pag-amin ni Dexter, napaawang ang bibig ni Hana. Tila hindi makapaniwala sa confession nito. Hindi man lang kasi ito umimik nung umalis siya. Alam ko na bigla ka. Noon ko pa nalaman ang nararamdaman ko sa'yo pero pinipigilan ko lang. Dahil baka simpleng pagkakagusto lang. Ngunit na umalis ka, sa ako napagtanto na mahal pala kita. Huwag mo sana isipin na kaya ngayon lang ako umamin sa'yo dahil nalaman ko mayaman ka. Ha? Hindi yun ang rason. Kaya sana hayaan mo ako ligawan ka. Hindi siya sumagot. Basta namalaya na lang niyang tumatango na siya. Nanligaw nga sa kanya si Dexter. Araw-araw walang palya ito ng pagbibigay ng kung ano-ano sa kanya. Minsan naiisip niya kung may natitira pa bang pera si Dexter. Bago pa lang ito sa kumpanya niya. Hindi pa nga nito natatanggap ang sweldo. Ma'am, hinaharot na naman na isang mong empleyado yung manliligaw mo. Agad na nagpanting ang tenga niya sa sinabi ng kanyang sekretarya. Kapapasok lamang nito sa opisina ngunit chismis agad ang binungad dito sa kanya. Nito mga nakaraang araw, napansin nga ni Hana na maraming umaaligid kay Dexter. Lalo na ang isang empleyada niya. Pinagsawalang bahala niya lamang yon. Ayaw niya magselos pero hindi pa rin niya maiwasan. Sagutin mo na kasi. Ikaw rin magbago utak noon, baka iba na yung ligawan. At hindi nga posibleng mangyari yon. Akmang sasagot na sana siya nang pumasok naman bigla si Dexter na may dala na isang pumpong ng rosas. Agad naman na umatras ng sekretarya niya at lumabas. Maganda umaga. Maganda bulaklak para sa maganda binibini. Iniisip niya pa lang na iba ang dahilan ng pagngiti nito, kumukulo na yung dugo niya. Tinanggap niya pa rin ang bigay nito. Pinaglandas niya ang kanyang braso sa dibdib. Saya mo ngayon ah. Nagkita kayo ng babae mo, no? Sino? Yung babaeng lumalandi sa'yo. Si Fiona? Wow, talagang alam pa yung pangalan. Napatawa ng mahina si Dexter. Oh, kasi pinsan ko naman yun kaya huwag ka na magselos. Ikaw lang naman mahal ko eh. Ngumiti si Dexter saka inabot kay Hana ang rosas. Ito, magandang bulaklak para sa magandang babae sa buhay ko. Salamat. Labas sa ilong na sagot niya. You're always welcome. Mahal kita. Sabi pa nito at nag-finger heart. Ngumiti si Hana, ngunit hindi umimik. Sandali siyang nag-isip at saka muling tumingin kay Dexter. He deserved to be treated well also. He deserves someone to take care and love him forever. Dex. Yes, magandang binibini. Tayo na. Ha? Nakatayo na ako, binibini. What I mean is, tayo na, officially. Magjowa na tayo. Nang ma-realize si Dexter ang ibig sabihin nito, nagulat pa ang lalaki. Kalaunan, ngumiti rin ng malaki. Talaga? Tuwang-tuwa ito at nagtatatalon pa. Lord, salamat po sa pagdinig ng aking dasal. Kami na po ng babaeng mahal ko. Nang makita ni Hana ang sincerity at pureness sa mata at galaw ni Dexter, napangiti na lamang siya. For her, she is the luckiest woman in the world. Narealize niya na hindi lang pala tungkol sa pera na kukuha ang saya. Matapos sagutin ni Hana si Dexter, agad silang nag-set ng date para sa kasal. Buwan lang ang lumipas at
Nagpakasal na silang dalawa. Dahil gusto naman nila pareho ng simpleng kasal lang, close friends at relatives lang ang invited. Nang matapos, saka sila bumukod. Ngayon masaya na silang magkasama sa iisang bubong habang hinihintay ang paglabas ng kauna-unahan nilang anak. Huminto na siya sa pagtatrabaho at ang asawa niya ang pumalit. After how many years of managing the business and company, sa wakas, makakapagpahinga na rin siya sa piling ng kanyang pamilya. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.